Narinig ko sila, ang aking asawa at ang kanyang bagong babae, na pinag-uusapan ang milyon-milyong halaga ng ari-arian, kung paano nila ito hahatiin pagkatapos akong paalisin. Nagkunwari akong tulog, ngunit ang bawat salita nila ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Tinawag niya akong walang silbi, hindi niya alam na sa bawat tawa nila, ang aking plano ay unti-unting nabubuo, mas malaki kaysa sa lahat ng kanilang kayamanan. Sa huling bahagi ng aking 50, narito ako, si Aling Maria, nakaratay sa kama, halos hindi makahinga dahil sa matinding lagnat, ang bawat hibla ng aking katawan ay nanlalambot sa pakiramdam ng kawalan. Ang mundo sa labas ng aming mansyon sa Ayala Alabang ay tila isang malayo, malabong ingay, habang ang aking sariling mundo ay unti-unting lumulubog sa dilim ng aking karamdaman. Naramdaman ko ang bawat pulso ng sakit, ang bawat butil ng pawis na bumabalot sa aking noo, at ang bigat ng pag-iisa sa gitna ng lahat ng ito. Ito ang pinakamabigat na sandali ng aking buhay, isang sandali na hinding-hindi ko malilimutan, isang sugat na tila hinding-hindi maghihilom. Bumukas ang pinto, marahan ngunit may bahid ng pagmamadali at pumasok ang figura ng aking asawa, si Mang Ricardo. Ang kanyang anino ay bumalot sa akin, nagdulot ng lamig sa aking nanghihinang katawan. Sa kanyang kamay, ay hawak siyang isang manipis na folder, ang uri na kadalasang mailamang mahahalagang dokumento. Ngunit ang tingin niya sa akin, puno ng pagkasuklam at kawalan ng pakialam, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba, mas matindi pa sa lagnat na aking dinaranas. Huminto siya sa paanan ng aking kama, ang kanyang mukha ay matigas, at ang kanyang mga salita ay dumating na tila mga bala, bawat isa ay tumatama sa aking puso. Hoy, nakakasukang hampas lupa, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamataas, naayos ko na ang mga papeles ng diborsyo. Ang bahay na ito, lahat ng narito, at ang mamahaling sasakyan ay magiging akin. Pagkatapos nito, pakakasalan ko na ang aking kasintahang si Vanessa. Lumayas ka sa bahay ko bukas. Ang mga salitang iyon ay humampas sa akin na parang malakas na alon. Nawalan ako ng hininga. Ang lagnat, na kanina ay halos sumunog sa akin, ay biglang napalitan ng isang matinding lamig, tila ba ang aking kaluluwa ay biglang nawalay sa aking katawan. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng kahit anong bakas ng awa, kahit anong tanda ng pag-aalala, ngunit wala. Ang mga mata ni Mang Ricardo ay walang emosyon, maliban sa isang matulis na kagalakan na tila ipinagdiriwang ang aking pagbagsak. Ang lahat ng pinagsamahan namin, ang bawat pangako, bawat sumpa, ay tila naglaho sa isang iglap. Tiningnan ko ang folder sa kanyang kamay, ang salitang idiborsyo, ay tila umukit sa aking isip, isang malalim na hiwa sa aking pagkatao. Hindi ko makapaniwala, hindi ko maintindihan kung paano niya ito nagawa sa akin na nagbigay ng lahat. Sa kabila ng matinding pagkabigla at pighati, isang maliit na bahagi ng aking isip ang nagsimulang gumana. Habang siya ay lumabas ng kwarto, dala ang kanyang ngisi ng tagumpay, inabot ko ang aking kamay sa ilalim ng unan. Doon, nakatago ang aking lihim na smartphone, isang bagay na itinago ko mula sa kanya sa loob ng maraming taon, isang maliit na piraso ng aking pribadong mundo. Ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng bagong determinasyon. Binuksan ko ang phone, ang ilaw nito ay tila nagbigay ng bagong liwanag sa aking madilim na kwarto, at hinanap ko ang isang pangalan sa aking contact list, Aling Elena Reyes. Siya ang CC ng Maria Holdings, ang kumpanyang itinayo ko sa loob ng katahimikan at lihim. Isang ring, dalawang ring, at sa ikatlo, sumagot siya. Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal, tulad ng inaasahan ko. Aling Elena, sabi ko, ang aking boses ay mahina pa rin, ngunit may matalim na gilid ng galit, aktibahin ang contingency plan. Ngayon na. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa akin nang walang pag-aalinlangan, bawat isa ay may bigat ng matagal na pinagplanuhang paghihiganti. Bumalik sa aking isip ang mga nakaraang taon, 5 taon na ang nakakaraan, nang nagsimula ang lahat ng ito.
Naalala ko pa kung paano nawalan ng trabaho si Mang Ricardo, ang kanyang pagkalugmok sa depresyon, at ang kanyang biglaang pagiging sensitibo sa pera. Ang bahay na ito, na pinangarap naming magkasama, ay unti-unting naging bilangguan ng kanyang pagkasuklam. Palagi niyang sinasabi na ang trabaho ng isang babae ay sa bahay, sa kusina, nag-aalaga ng pamilya. Ipinagbawal niya sa akin na magtrabaho, para saan pa ang pride ng lalaki kung ang asawa ang magtatrabaho. Ang sabi niya, kahit pa ako ay may bachelor's degree sa pharmacy, isang kaalaman na matagal kong inalagaan at pinagyaman. Pinaniwalaan ko siya, nag-asam na magbabago siya, na babalik ang dati kong asawa. Ngunit ang aking pagiging idle sa bahay ay hindi ko kinaya. Ang aking isip ay palaging aktibo, palaging naghahanap ng paraan upang maging kapaki-pakinabang. Kaya't sinimulan ko ang pag-eksperimento sa kusina, ginagamit ang mga lumang kaalaman mula sa aking lola tungkol sa mga halamang gamot. Gumawa ako ng mga herbal skincare products. Una ay para lamang sa sarili kong gamit, pagkatapos ay ibinebenta ko sa mga kaibigan at kapitbahay. Unti-unti, lumaki ang aking munting libangan, gamit ang aking personal na ipon na itinago ko sa loob ng maraming taon, ang mga barya at papel na ipinapatawang niya. Isang gabi, nahuli ako ni Mang Ricardo. Nakaupo ako sa sala, ang aking laptop ay bukas, at tinatapos ang isang malaking order. Ano na naman yung pinagkakaabalahan mong walang kabuluhan, Maria, ang sabi niya, puno ng pag-uyam. Ngunit nang makita niya ang bilang na 1,800,000 na benta sa isang gabi, ang kanyang mukha ay nagulat, pagkatapos ay umasim. Tinawag niya pa rin itong walang kabuluhan, ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa aming pinansyal na kalagayan. Ngunit sa akin, iyon ang simula ng lahat. Sa isang seminar sa negosyo, kung saan ako ay nagpanggap na simpleng bisita, nakilala ko si Aling Elena Reyes. Siya ay isang batikang negosyante, may matalas na isip at malawak na karanasan. Nagulat siya sa aking produkto at diskarte sa negosyo. Nakita niya ang potensyal na hindi nakita ni Mang Ricardo. Mula doon, nabuo ang Maria Holdings, isang kumpanya na mabilis na lumago, hindi lamang sa skincare kundi pati na rin sa iba't ibang sektor. Ako ang may-ari, ang utak sa likod ng lahat ng produkto, ang nagpaplano ng bawat hakbang. Samantala, si Aling Elena Reyes ang CEO, ang mukha ng kumpanya, ang nagtatago sa aking lihim na pagkatao. Ito ang aking kahilingan na huwag lumabas ang aking pangalan sa publiko. Umaasa ako na isang araw, magbabago si Mang Ricardo. Umaasa ako na kapag siya ay nagtagumpay sa kanyang bagong trabaho, babalik ang dating Mang Ricardo, ang mapagmahal na asawa, at hindi na niya kailangan ang aking walang kabuluhang pilibangan. Ngayon, bumalik ako sa kasalukuyan. Ang aking katawan ay nanginginig pa rin sa lagnat, ngunit ang aking mga mata ay naging matalas sa galit at determinasyon. Ang kaalaman na si Mang Ricardo ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Nagpanggap siyang hari, ngunit nakalimutan niya na ako ang reynang matagal na natutulog, ngunit ngayon ay gising na at handang humarap sa laban. Ang laban na ito ay magiging malalim, masakit, at puno ng mga pagsubok, ngunit alam kong sa huli, ang katotohanan at katarungan ang mananaig. Ang matinding lagnat ay patuloy na bumabalot sa aking katawan. Ngunit ang aking isip ay malinaw na ngayon, matalas na tila isang talim. Sa aking paghigda, naririnig ko ang marahang paghinto ng isang sasakyan sa labas, walang sirena, walang ingay na magpapatawag ng pansin. Ilang sandali lamang, bumukas ang pinto ng aking silid at pumasok si Aling Elena Reyes. Kasama ang 2 gwardiya, ang kanilang mga mukha ay seryoso at propesyonal. Ang pribadong VIP medical team mula sa T. Jude Private Medical Center, narito na sila, gaya ng aking inutos. Ang kanilang pagdating ay tila isang anino lamang, tahimik at halos hindi kapansin-pansin, isang patunay ng aming maingat na pagpaplano. Dahan-dahan akong bumangon, ang bawat galaw ay may kirot, ngunit pinilit kong tumayo ng matatag. Ayokong ipakita ang aking kahinaan sa harap ng sinuman, lalo na ngayong nagsisimula na ang aking plano.
Habang papalabas ako ng silid, ang aking mga mata ay napadako sa litrato naming kasal na nakasabit sa dingding at sa mga palamuti sa bahay na pinili at inayos ko ng may pagmamahal. Ang mga alaala ni Mang Ricardo, ang dating mapagmahal kong asawa, ay tila mga multo na nagliliparan sa paligid ko. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may istorya, bawat bagay ay may kirot. Ngunit pinigilan ko ang aking damdamin. Hayaan niyo ang lahat, sabi ko kay Aling Elena, ang aking boses ay kalmado, kahit pa ang aking puso ay tila dinuduro. Wala tayong kailangang dalhin mula rito. Ito ay hindi lamang isang utos, kundi isang simbolo. Isang simbolo ng pagtalikod sa lahat ng koneksyon kay Mang Ricardo, sa lahat ng alaala na bumabalot sa aming nakaraan. Gusto kong iwan ang lahat, ang sakit, ang pagtataksil, ang kanyang mga kasinungalingan, sa loob ng bahay na iyon. Aalis ako ng walang dala, ngunit may baong bagong pag-asa at determinasyon. Paglabas namin ng bahay, sumakay ako sa isang itim na Mercedes-Benz Sprinter na tila isang presidential escort vehicle sa labas. Ngunit sa loob, ito ay isang ganap na gamit na VIP emergency medical space, kumpleto sa mga modernong kagamitan at mga doktor na handang alagaan ako. Agad akong ginamot, ang mga gamot ay unti-unting pumawi sa aking matinding lagnat, ang init ay napalitan ng isang nakaka-relax na pakiramdam ng ginhawa. Habang ako ay ginagamot, bumalik sa aking isip ang mga nakaraang taon, ang mga taon ng lihim na paglago at tagumpay. Ang Maria Holdings, na nagsimula sa simpleng herbal skincare products, ay lumago ng napakabilis. Mula sa aking maliit na kusina, lumawak kami patungo sa luxury fashion, mga mamahaling accessories, at iba pang mga negosyo. Buwan-buwan, ang aming kita ay umaabot sa 70 milyon, isang halaga na hindi ko kailanman inakala na makakamtan ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman na iyon, pinili kong mamuhay ng simple, nang hindi nagpapakita ng anumang kayamanan sa labas. Para sa akin, ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang iyong kapalaran. Ang bahay na ito, ang sasakyan na ipinagyayabang ni Mang Ricardo, ang lahat ng iyon ay naging bahagi ng aking plano. Naalala ko pa, 1 taon na ang nakakaraan, ang halos mabangkarote si Mang Ricardo. Ang kanyang malaking utang sa bangko, na umabot sa 240 milyon, ay malapit ng kuhanin ng mga nagpapautang. Doon ako kumilos. Sa pamamagitan ng Maria Holdings, tahimik naming binili ang buong utang ng bangko ni Mang Ricardo. Walang kamalay-malay si Mang Ricardo na ang bahay na kanyang ipinagmamalaki, ang mamahaling sasakyan na kanyang sinasakyan, ay pawang kolateral lamang at ngayon ay legal ng pag-aari ng Maria Holdings. Siya ay nabubuhay sa isang ilusyon, isang kastilyo ng buhangin na ginawa ko para sa kanya. Habang ang mga gamot ay nagbibigay ng ginhawa, lumingon ako kay Aling Elena. Simulan nating bawiin ang lahat ng ari-arian pagkatapos ng 3 araw. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Hayaan nating tamasan ni Mang Ricardo ang kanyang panalo sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, babawiin natin ang lahat. Ang aking ngiti ay hindi kasing tamis ng dati, kundi puno ng lamig at paghihiganti. Gusto kong maramdaman niya ang kagalakan ng panandaliang tagumpay, bago ko siya hilahin pababa sa kanyang pinakamalaking pagkatalo. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, GIC, nagdiriwang si Mang Ricardo at ang kanyang kasintahang si Vanessa. Nakita ko sa screen ng aking phone ang mga larawan na ipinadala ni Aling Elena, ang kanilang mga ngiti ay tila sumusunog sa aking balat. Nagpaplano sila ng kanilang ibagong buhay sa bahay na akala nila ay kanila na. Iniisip nila na napanalunan nila ang lahat, habang ang katotohanan ay malayo sa kanilang iniisip. Ang bawat plano nila ay tila naghuhukay ng kanilang sariling libingan, walang kamalay-malay sa lihim na kapangyarihan na nasa likod ko, sa planong sisira sa kanilang lahat ng pangarap. Ang kanilang kagalakan ay panandalian lamang, isang ilaw na handa ng patayin ang dilim ng aking paghihiganti. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumising kay Mang Ricardo sa loob ng marangyang penthouse sa GIS.
Nag-unat siya, puno ng kumpiyansa at kagalakan, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagdiriwang ng kanyang ipanalo. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Vanessa, ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa wakas, bulong niya sa sarili, malayan na ako sa hampas lupang iyon. Naramdaman niya ang hangin ng bagong simula, ng isang buhay na walang hadlang, walang sagabal, walang imarya. Bumangon siya, puno ng lakas, at ginising si Vanessa ng isang halik sa noo. "Honey, gising na," sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pangako. "Ngayon ang simula ng ating bagong buhay, sa ating bagong bahay." Sigurado akong umalis na ang babaeng iyon. Umiti siya, ang kanyang isip ay abala na sa mga plano kung paano niya aayusin ang kwarto, paano niya papalitan ang lahat ng gamit na paalala sa akin. Hindi niya alam, ang bawat ngiti niya ay isang hakbang papalapit sa kanyang pagbagsak. Pagdating nila sa Unit 12, Mahogany Street, Ayala Alabang, nakita ni Mang Ricardo ang bahay na tila mas malinis at mas maayos kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat sulok ay kumikinang, ang bawat gamit ay nasa tamang ayos. Lalo siyang nagulat nang makita niya ang aming kwarto. Wala na ang aking mga personal na gamit, ang aking mga larawan, ang aking mga damit, maliban sa damit na aking suot nang siya'y umalis. Tila isang multo ang bahay, walang bakas ng aking pagkatao. "Tignan mo, honey," sabi niya kay Vanessa, puno ng pagmamalaki, ang linis, tila isang bagong bahay. Sigurado akong nagmamadali siyang umalis, nahihiya sa kanyang sarili. Ngumiti si Vanessa, na tila ba ang lahat ng ito ay isang dulang inihanda para sa kanya. Nagsimula silang magplano ng isang engranding party upang ipagdiwang ang kanilang bagong buhay. Nag-order sila ng catering na may Wagyu beef at imported seafood, ang pinakamahal na pagkain na maaari nilang bilhin. Gusto nilang ipaalam sa lahat ng kanilang mga kaibigan, sa lahat ng kanilang mga kakilala, na sila ay nagtagumpay. Ito ang kanilang sandali ng pagmamayabang, ang kanilang pagkakataon upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Ngunit, habang sinusubukan ni Mang Ricardo na magbayad ng deposit para sa catering gamit ang kanyang credit card, tumanggi ang transaksyon. Paulit-ulit niya itong sinubukan, ngunit walang nangyari. Nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa, isang maliit na tusok sa kanyang kumpiyansa. "Baka may problema lang sa network, honey," sabi niya kay Vanessa, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bahagyang takot. Pagkatapos, sinubukan niyang suriin ang kanyang mobile banking app, ngunit ang lumabas ay isang mensahe, access blocked. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi ito karaniwan. Hindi ito isang simpleng problema sa network. Mula sa Jude Private Medical Center, nakatanggap ako ng mga update mula kay Aling Elena Reyes. Ang bawat detalye ng pagbagsak ni Mang Ricardo ay idinidulog sa akin, bawat pagkabigo, bawat pagkabahala. Ang aking mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob, isang malamig na ngiti ang lumitaw. Naririnig ko ang bawat detalye, ang kanyang pagtatangka na maging kalmado sa harap ni Vanessa, ang kanyang pagtataka sa mga denied credit cards. Alam ko na ito ang simula ng kanyang pagbagsak, ang simula ng pagbabayad ng kanyang mga kasalanan. Sa desperasyon, kinuha ni Mang Ricardo ang kanyang emergency account sa ibang bangko, ang tanging account na mayroon pa siyang access. Nanginig ang kanyang kamay habang inilalagay niya ang ilang libong piso para sa deposit ng catering, sapat lamang upang mailigtas ang kanyang reputasyon sa harap ni Vanessa. Ngunit ang pagkabahala ni Vanessa ay hindi maitago. "Ricardo," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Ano ba talagang nangyayari? Bakit denied ang credit cards mo? Parang bigla kang nagbago." Ang kanyang pagiging iritable ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan nila, isang maliit na bitak sa kanilang kiperpektong bagong buhay. Naalala ko pa kung gaano kamachismo si Mang Ricardo. Palagi niyang sinasabi na ang lalaki ang ulo ng pamilya, ang nagpapatakbo ng lahat.
Kinakailangan niya ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kontrol. Akala niya, ako ay isang walang silbing asawa, isang taong madaling paalisin at kalimutan. Ngunit nakalimutan niya na sa likod ng bawat tahimik na babae, mayroong isang isip na matalas, isang puso na matatag, at isang kamay na may kakayahang hawakan ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang lahat ng ipinagyayabang niya, ang lahat ng akala niya ay kanya, ay sa katunayan akin. Ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang mangyayari kay Mang Ricardo? Sa tingin ba ninyo ay makakabangon pa siya, o tuluyan na siyang malulubog sa kanyang mga kasinungalingan? Ibahagi ang inyong mga hula at saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ang umaga ay dumating na may mabigat na ulap para kay Mang Ricardo. Ang pagkabalisa na nagsimula noong nakaraang araw ay lumalala, tila isang masamang panaginip na ayaw magtapos. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang bangko, paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang pasensya ay naubos, ang kanyang pagiging mayabang ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya. Administrative error lang ito, tiyak, bulong niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na ang lahat ay maaayos. Makikipag-away ako sa kanila, hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mali, isang malalim na problema na hindi niya kayang pigilan. Habang nag-iisip siya kung ano ang susunod niyang gagawin, dumating ang isang messenger. May dala-dala itong isang folder mula sa De Los Reyes, Santos, Associates Law Office. Ang akala ni Mang Ricardo, ito ay ang mga papeles ng diborsyo, ang huling selyo sa kanyang tikalayaan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang huling ngiti ng kagalakan bago ang kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit nang buksan niya ang folder, ang ngiti ay agad na nawala, napalitan ng isang pagkabigla na tila bumalot sa buong bahay. Ang laman ng folder ay hindi diborsyo. Ito ay isang e-demand letter para sa paglabag sa kontrata ng kanyang business loan. Ang halaga, 240 milyon. Bigla siyang pinagbigyan ng 3 araw upang bayaran ang buong utang, kung hindi ay isasagawa ang key foreclosure sa kanyang mga ari-arian, ang bahay at sasakyan na akala niya ay kanya na. Ang baso sa kanyang kamay ay nahulog, kumalat ang tubig sa sahig, tila sumasalamin sa kanyang nagkakawatak-watak na buhay. Maria Holdings, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong lamang. Sino ang Maria Holdings? Ang pangalan ay tila hindi pamilyar sa kanya, isang anino na biglang lumitaw mula sa dilim. Hindi niya alam, ang anino na iyon ay ako. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa kanyang Keys Bank, puno ng galit at pagtataka. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Hinarap niya ang bank manager, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamayabang. Ano ang nangyayari sa aking mga account? Bakit nakablock ang lahat ng aking credit cards? Bakit mayroong Maria Holdings na umaangkin sa aking utang? Ang bank manager, kalmado at profesional, ay ipinaliwanag ang lahat. Ang kanyang mga account at credit cards ay nakablock dahil sa isang key emergency automatic debit mula sa Maria Holdings. Ang Maria Holdings ang bagong may-ari ng kanyang utang. Ang utang na 240 milyon ay binili ng Maria Holdings 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang balita ay humampas sa kanya na parang kidlat. 6 na buwan na? Paano? Bakit? Ang lahat ng kanyang pagmamayabang ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot at pagkabigla. Habang siya ay nagtataka, tumunog ang telepono ng manager. Ito ay ang abogado ng Maria Holdings. Sa telepono, ipinaliwanag ng abogado ang Key Clause 11, Section EC ng kanyang kontrata, na naugnay sa pagpapanatili ng key family harmony at pag-iwas sa immoral or dishonorable acts.
Ang paglabag niya sa kontrata ay dahil sa kanyang pagpapaalis sa akin, sa kanyang asawa. Paano ninyo nalaman ang lahat? Sigaw ni Mang Ricardo sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Paano ninyo nalaman na pinalayas ko ang asawa ko? Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang mga lihim, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Ang abogado, sa kabilang linya, ay walang awa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan ang naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagbalik sa kanya, na ngayon ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan niya. Bigyan ninyo ako ng panahon, pagsusumamo ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ngunit ang abogado ay matigas. Wala nang panahon, Ginoong Ricardo, sabi niya, ang kontrata ay nilabag at ang mga termino ay malinaw. 3 araw na lamang ang ibinigay sa iyo. Ang telepono ay ibinaba at si Mang Ricardo ay naiwan na nakatayo doon, nag-iisa, sa gitna ng isang bangko na dating kanyang kaharian. Mula sa Jude Private Medical Center, patuloy kong pinagmamasdan ang bawat galaw ni Mang Ricardo sa pamamagitan ng mga ulat mula kay Aling Elena Reyes. Ang bawat update ay tila isang kanta ng tagumpay sa aking mga tainga. Ang kanyang pagbagsak ay hindi na mapipigilan, ang kanyang kaharian ay guguho na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito ang simula ng kanyang tunay na pagsubok, isang pagsubok na nagawa niya sa kanyang sarili. Ang pagkabigla, pagkapuot, at matinding takot sa kanyang mga mata ay ang aking gantimpala. Ang kanyang pagiging bulag ang nagpahirap sa kanya, at ngayon, nararanasan niya ang bunga ng kanyang sariling kapabayaan. Ang desperasyon ay tila isang malamig na kamay na humawak sa puso ni Mang Ricardo. Matapos ang matinding pagkabigla sa bangko, wala siyang ibang nais gawin kundi hanapin ako, ang kanyang asawa. Sigurado siya na ako lamang ang makakatulong sa kanya, ang makapagpapatawad at magliligtas sa kanya mula sa kanyang kinakaharap. Kinaumagahan, dali-dali siyang pumunta sa probinsya, sa bahay ng aking mga magulang, umaasang nandoon ako, naghihintay na tawagin niya. Ngunit pagdating niya, sinalubong siya ng mga matigas na mukha. Ang aking mga magulang, na dating iginagalang siya, ay tumangging sabihin kung nasaan ako. Wala ka ng karapatan dito, Ricardo, sabi ng aking ina, ang kanyang boses ay puno ng galit. Umalis ka rito, wala kang makukuha sa amin. Pinalayas siya, ang kanyang pagkadismaya ay lalong lumalim, tila isang malalim na balon na unti-unting lumalamon sa kanya. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Vanessa, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nalaman niya ang lawak ng problema ni Mang Ricardo, lalo na ang utang na 240 milyon. Ricardo, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis. Akala ko mayaman ka? Akala ko kaya mong tustusan ang lahat ng luho ko. Isang malaking utang ang nakuha mo, Ricardo. Paano mo nasabi na hari ka kung hindi mo nga kayang bayaran ang iyong mga utang? Ang kanyang mga salita ay tila mga panaksak sa puso ni Mang Ricardo, na sa panahong iyon ay halos wala ng pag-asa. Hindi nagtagal, dumating ang execution team. Ang mga abogado at sheriff mula sa De Los Reyes, Santos, Associates Law Office ay nasa labas na ng gate, handang isagawa ang key foreclosure. Nang makita ni Vanessa ang mga ito, bigla siyang nagmadali. Walang paalam, kinuha niya ang kanyang 2 maleta na puno ng mga branded na damit at bag at lumabas ng bahay. Tinawag niya ang isang taxi, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, ang kanyang mga salita ay tila lason sa hangin. Ayoko sa mahirap at talunan na tulad mo. Akala ko hari ka, pero isa ka lang pala tanga. Mag-enjoy ka sa iyong pagkalugi ng mag-isa, Ricardo. Ang mga salitang iyon ay nagtapos ng kanilang relasyon, isang huling saksak sa puso ni Mang Ricardo. Ang mga abogado at sheriff ay pumasok na sa bahay. Sinimulan nila ang proseso ng key foreclosure, ang bawat gamit ay tila nagiging dayuhan sa kanya.
Si Mang Ricardo ay bumagsak, lumuluhod, nagsusumamon na bigyan siya ng panahon, nabigyan siya ng kahit na anong pagkakataon. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang pag-asa. Ang kanyang mga luha ay dumaloy, ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit walang nakinig. Pilit siyang pinalabas sa kanyang sariling bahay, nakapajama lamang, isang figura ng pagkatalo sa gitna ng kanyang dating kaharian. Habang siya ay nakatayo sa kalye, pinagmamasdan niya ang tow truck na kinuha ang kanyang mamahaling sasakyan, ang simbolo ng kanyang pagmamayabang, na ngayon ay wala na. Ang lahat ay nawala. Ang bahay, ang kotse, ang kanyang pera, ang kanyang kasintahan. Ang lahat ng kanyang pangarap ay naglaho na, tila usok na nawala sa hangin. Sa kanyang desperasyon, kinapa ni Mang Ricardo ang kanyang bulsa. Nakita niya ang kanyang lumang telepono, isang phone na matagal nang hindi niya ginagamit. Sa pag-asa, hinanap niya ang aking pangalan sa kanyang contacts, Maria, aking asawa. Tumawag siya, hindi inaasahan na sasagutin ko. Isang ring, dalawang ring, at sa ikatlong ring, may sumagot. Ang aking boses, ngunit hindi ang mahina at maisakit na boses na kilala niya. Ito ay isang boses na kalmado, malinaw, at malamig, puno ng otoridad, na tila mula sa isang reyna. Maria, tulungan mo ako, pagsusumamo ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-iyak. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kinuha ang bahay natin, ang kotse, pinalayas ako. Nasa kalye ako, Maria, bakit nangyari ito? Ang kanyang pag-iyak ay tila isang huling hiyaw ng isang taong tuluyan ng natalo, isang hiyaw na matagal kong inasam na marinig. Nasa opisina ako, ang dating VIP treatment suite ko sa The Jude Private Medical Center, na ngayon ay ganap ng executive office. Kalmado akong nagmi-meeting kasama si Aling Elena Reyes at iba pang department heads ng Maria Holdings. Ang bawat salita, bawat numero ay nagpapahiwatig ng aming tagumpay, ng aming paglago. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang ingay na pumutol sa katahimikan. Ang aking lumang telepono, na inutos kong dalhin mula sa bahay, ay biglang nagring. Ang pangalang Ricardo, aking asawa, ay kumikislap sa screen, isang ironya na nagdulot ng malamig na ngiti sa aking mga labi. Isinara ko ang aking laptop at sinyasan ko ang lahat na manahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pagtataka at katanungan. Pinindot ko ang speaker button. Agad na bumuhos mula sa telepono ang histerikal na iyak ni Mang Ricardo. Ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding desperasyon. Maria, tulungan mo ako, pakiusap. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kinuha ang bahay natin, ang kotse, pinalayas ako. Nasa kalye ako, Maria, bakit nangyari ito? Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang malakas na tunog sa tahimik na opisina, isang patunay ng kanyang pagbagsak. Pinakinggan ko siya ng walang imik, hinayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang pighati. Ang bawat hikbi niya ay parang musika sa aking tainga, isang himig ng paghihiganti na matagal kong pinangarap. Nang matapos siya sa pag-iyak, isang malamig at matatag na tinig ang lumabas sa aking bibig, isang boses na hinding-hindi pa niya naririnig mula sa akin. Paumanhin po, sino ito? Ang bawat salita ay may bigat ng otoridad, isang boses na hindi na ang mahina at maisakit na Maria na kilala niya. Naramdaman ko ang pagkalito sa kabilang linya. Ano? Ako ito, Maria. Ricardo, ang asawa mo. Ang kanyang boses ay puno ng takot, ng isang pagtataka na hindi niya maintindihan. Ang pagtataka ng isang taong nabubuhay sa isang ilusyon na biglang gumuho. Nagrusa ko ng aking mga braso, ang aking tingin ay nakatuon sa bintana, sa tanawin ng lungsod. Ah, Ginoong Ricardo, sabi ko, ang aking tono ay puno ng pagwawalang bahala, tila ba ang kanyang mga problema ay hindi mahalaga. May mali yata. Una, hindi mo na ako asawa. Ang aking papeles ng diborsyo ay isinampa ngayong umaga. Pangalawa, ating bahay. 3 araw na ang nakakaraan, sinabi mong iyon ang iyong bahay, hindi ba? Ang bawat salita ay tila isang patalim na tumatama sa kanyang puso,
bawat isa ay nagpapahiwatig ng katotohanan na matagal niyang binaliwala. Narinig ko ang kanyang paghinga na huminto sa kabilang linya. Maria, nasaan ka? Anong ginawa mo? Ang boses mo malusog ka. Ang kanyang mga tanong ay puno ng pagkabigla, hindi niya maintindihan ang pagbabago sa akin. Ang Maria na kilala niya ay mahina, masasakitin at walang boses. Ngunit ang Maria na kausap niya ngayon ay iba, isang Maria na puno ng kapangyarihan at otoridad. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi niya nakikita, ngunit naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid ko. Nasa gitna ako ng isang mahalagang meeting ngayon. Isang bagay na hindi mo maunawaan, negosyo. Pagkatapos, isinenyas ko kay Aling Elena Reyes na kunin ang telepono. Alam kong oras na para sa huling hampas, ang huling pagbagsak ng kanyang pagkatao. Kinuha ni Aling Elena Reyes ang telepono, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Magandang araw, Ginoong Ricardo. Nakikipag-usap ka sa Board of Directors ng Maria Holdings. Ang pagkabigla ni Mang Ricardo ay narinig sa kanyang sunod na tanong. Maria, kaibigan mo ba ito? Bakit hawak niya ang telepono mo? Ang kanyang isip ay hindi pa rin makapaniwala, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Binalik ko ang telepono sa akin. Naglakad ako patungo sa bintana, tinitigan ang tanawin ng lungsod mula sa aking ika-negatibo 40 palapag na opisina. Ang lahat ay tila nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi ko siya kaibigan, Ricardo, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Siya ang aking kanang kamay. Siya ang sihi na nagpapatakbo ng kumpanya para sa akin. Huminga ako ng malalim, handa na para sa huling pagpapakilala. Nagtanong ka kung sino ako. Pinabayaan mo ang iyong asawa, pero hayaan mong opisyal akong magpakilala. Hello, Ricardo. Nakikipag-usap ka kay Maria, ang nag-iisang may-ari, tagapagtatag, at presidente ng Maria Holdings. Ang kumpanyang may buwan ng kita na 70 milyon na kinuha na ang lahat ng ari-arian mo. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang tunog. Ang pagkahulog ng telepono mula sa kamay ni Mang Ricardo. Ang kanyang tuluyang pagbagsak, nakatitig sa sementadong sahig, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, takot at kawalan ng pag-asa. Hindi imposible, bulong niya, ang kanyang boses ay basag, halos hindi na marinig. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang reyna ay nagpakilala at ang hari ay tuluyan ng bumagsak. Pagkatapos kong ibunyag ang aking tunay na pagkatao kay Mang Ricardo, agad kong tinapos ang tawag. Wala nang saysay ang kanyang mga pagmamakaawa. Nagbigay ako ng utos sa aming security team na dalhin siya sa conference room sa mezzanine. Hindi nagtagal, siya ay pumasok, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at kalituhan, nakasuot pa rin ng maruming pajama, isang figura ng pagkalugi sa gitna ng aming marangyang gusali. Sinubukan niyang magsimula, ang kanyang boses ay nanginginig. Maria, tulungan mo ako, pakiusap. Nagkamali ako, babalik ako sa iyo, hihiwalayan ko si Vanessa. Ang kanyang mga salita ay walang laman, isang huling pagtatangka upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga pangako ay wala ng halaga. Tumayo ako mula sa aking upuan, lumapit sa kanya ng may malamig na tingin. Ang aking mga mata ay walang emosyon, maliban sa isang bahid ng pagkadismaya. Magpakasal sa iyo. Sa tingin mo ba ay pulutin ko ang basura na itinapon ko? Ang bawat salita ay matalim, tumatama sa kanyang pagkatao. At tungkol kay Vanessa, iniwan ka na niya isang oras na ang nakakaraan. Kailangan mong makasanayan na hindi lahat ay umiikot sa iyo, Ricardo. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Elena Reyes, kasama ang 2 abogado, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa silid. Umupo si Mang Ricardo sa gitna ng silid, tila isang akusado sa isang hukuman. Umupo si Aling Elena Reyes sa harap niya, ang kanyang mukha ay pormal ngunit may bahid ng pagkadismaya.
Inilabas ni Aling Elena Reyes ang isang folder na may nakasaad na Maria Holdings Business and Financial Report. Dahan-dahan niya itong inilagay sa harap ni Mang Ricardo. Ginoong Ricardo, tingnan mo ito, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ito ang buwanang netong kita ng Maria Holdings. 70 milyon. Ang babaeng tinawag mong hampas lupa at walang silbi ay mas malaki ang kinikita sa isang buwan kaysa sa kabuuang sweldo mo sa isang taon. Ang mga mata ni Mang Ricardo ay nanlaki, puno ng pagkabigla at kahihiyan. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos, ipinakita niya kung paano binili ng Maria Holdings ang kanyang 240 milyon na utang noong isang taon nang siya ay malapit ng mabangkarote. Ang katotohanan na ang bahay at sasakyan ay legal na pag-aari na ng Maria Holdings noon pa man. Pinagbigyan ka pa ni Aling Maria, patuloy ni Aling Elena, inasahan niyang magbabago ka. Pero pinili mong baliwalain ang lahat. Pinili mong ipagkanulo siya. Pagkatapos, nag-play ang mga video mula sa mga hidden cameras na itinanim ko isang taon na ang nakakaraan. Ang mga footage ng kanyang pagtataksil kay Vanessa sa aking sariling sala, ang kanyang pagtawa habang sinusuot ni Vanessa ang aking mga damit at pinagtatawanan ito. Ang pinakahuling video, ang aking pagkakalatay sa kama habang siya ay nagdedeklara ng diborsyo, puno ng galit at pagmamayabang. Tama na! Tama na, sigaw ni Mang Ricardo, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. Gusto niyang takpan ang kanyang mga mata, ngunit pinilit siyang manood. Iniharap ng abogado ang Clause 11, Section E ng kanyang kontrata, ang paglabag ni Mang Ricardo sa Ethical Conduct and Social Responsibility Clause, na nagbigay karapatan sa Maria Holdings na kunin ang lahat ng ari-arian. Ipinakita ang mga litrato, audio recordings, at mga testigo, lahat ay nagpapatunay ng kanyang mga kasalanan. Ang lahat ng kanyang mga lihim, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na sa harap niya. Ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang pagiging kihari ay naglaho, napalitan ng isang taong puno ng kahihiyan at takot. Makukulong ba ako? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding desperasyon. Kung naririnig pa rin ninyo ako hanggang dito, mga minamahal kong tagapakinig, tulungan niyo po akong magkomento ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kaibigan akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin upang ipagpatuloy ang huling bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Nakatayo ako sa conference room, tahimik na pinagmamasdan ang pagbagsak ni Mang Ricardo. Ang bawat salita mula kay Aling Elena Reyes ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao, bawat isa ay naglalantad ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pagmamayabang ay naglaho, napalitan ng isang desperasyon na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Sa simula, sabi ni Aling Elena Reyes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Balak naming kasuhan ka ng verbal domestic violence, abandonment, at adultery. Sapat na para mabulok ka sa kulungan ng ilang taon. Ngunit nagbago ang isip ni Aling Maria. Ang kulungan ay masyadong komportable para sa iyo. Gusto niyang maranasan mo ang mas malala pa sa kulungan, isang buhay ng kahihiyan. Pagkatapos, inilabas niya ang isang folder, isang official divorce petition mula sa akin, kasama ang claim para sa moral damages na nagkakahalaga ng 24 milyon. Ang halaga ay tila isang mabigat na pasanin, isang imposibleng bayaran para sa isang taong wala nang natitira. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay dumating kasunod nito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Elena Reyes, isang ngiti na puno ng kapangyarihan. Abalang balita, Ginoong Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay halos nagpapahiwatig ng pagtawa. Isang oras na ang nakakaraan, natapos ng Maria Holdings ang pagkuha ng 70% ng shares ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo.
Bilang bagong majority shareholder, ang unang order of business ni Presidente Maria ay ang reorganization ng pamamahala. Ang iyong termination letter ay nilagdaan na. Opisyal kang tanggal na sa trabaho. Ang mga salitang iyon ay humampas kay Mang Ricardo na parang malakas na sampal. Ang kanyang trabaho, ang pinagmula ng kanyang pagmamayabang, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nawala na. Mga demonyo kayo! Kinuha ninyo ang lahat, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng galit at takot. Ngunit ang kanyang sigaw ay walang epekto. Isinulat ni Aling Elena Reyes ang isa pang papel. Hindi mo ito kayang bayaran, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Kaya binibigyan ka ni Aling Maria ng opsyon. Pirmahan mo ang deklarasyon na ito. Umamin ka sa lahat ng iyong ginawa, ang iyong adultery, verbal domestic violence, at abandonment. Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali, ang utang ay papalampasin. Nag-aalangan si Mang Ricardo, ang kanyang huling natitirang i-pride ay nakikipaglaban. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kanyang buhay ay gumuho na. Unti-unti, kinuha niya ang ballpen, ang kanyang kamay ay nanginginig, at pinirmahan niya ang dokumento na nagkukumpisal ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat stroke ng kanyang pirma ay tila isang selyo sa kanyang pagbagsak, isang patunay ng kanyang pagkatalo. Bumukas ang pinto. Pumasok ako muli, matatag, puno ng kapangyarihan. Ang aking tingin ay nakatuon kay Mang Ricardo, na nakaupo doon, puno ng kahihiyan. Ricardo, tanong ko sa mahinang boses, ngunit puno ng otoridad, diniborsyo mo ba ako? Itinapon mo ba ang divorce papers na ito sa aking mukha nang ako ay may sakit? Inilabas ko ang divorce papers na isinampa niya. Dahan-dahan kong pinunit ang mga papeles sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga piraso ng papel ay nahulog sa kanyang kandungan, tila mga pahina ng isang lumang libro na tinapos na ang kwento. Ako ang magdidiborsyo sa iyo, sabi ko sa malamig na boses, at sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo. Lumingon ako sa mga security guard. Ngayon, lumabas ka sa aking gusali. Inutos ni Aling Elena Reyes, palabasin ang basurang ito. Kinagkad si Mang Ricardo ng mga security guard mula sa meeting room, dumaan sa mataong lobby, at palabas sa gusali na nahulog sa mainit na sementadong sahig. Ang kanyang pagbagsak ay ganap na, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nawala. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang ay naglaho, napalitan ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang pagbagsak ni Mang Ricardo sa mainit na sementadong sahig ay tila isang huling stamp sa kanyang ganap na pagkatalo. Umubo siya, ang kanyang mukha ay dumumi sa luha, pawis, at alikabok, isang salamin ng kanyang gumuho ng buhay. Naramdaman niya ang pagkaparalisa ng kanyang katawan, ang bawat kirot ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Hinanap niya ang kanyang telepono, ngunit naiwan iyon sa lobby. Isang maliit na bagay na ngayon ay tila napakalaking kawalan. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga dating kaibigan, ang mga taong nakasama niya sa kanyang mga panahon ng tagumpay. Ngunit ang balita ng kanyang pagbagsak ay kumalat na sa kanilang mga social circles. Ang bawat tawag niya ay walang sagot, ang bawat mensahe ay hindi pinansin. Siya ay naging isang kiparya sa mata ng lahat, isang taong ayaw nilang makasama, isang paalala ng pagkabigo. Ang kanyang dating kaharian ay gumuho at ang lahat ng kanyang dating kakampi ay naglaho. Pagkatapos ng ilang araw na gutom at walang tirahan, nilunok niya ang kanyang pride. Pumunta siya sa palengke, ang kanyang katawan ay payat at marumi, ang kanyang balbas ay mahaba at magulo. Naghanap siya ng trabaho bilang kargador, 1.50 bawat sako ng bigas. Ang dating Mang Ricardo, na dating malinis at laging may suot na mamahaling pabango, ay ngayon ay isang kargador, ang amoy ng kanyang dating buhay ay isang malayo at malabong alaala. Ang kanyang katawan ay nagbago. Mula sa toned at athletic, siya ay naging payat at madalas sugatan. Ang kanyang likod at kamay ay permanenteng sumasakit, bawat galaw ay may kirot. Nakalimutan na niya ang amoy ng malinis na damit at mamahaling pabango,
napalitan ng amoy ng pawis, alikabok, at paghihirap. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paggawa, isang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Samantala, si Vanessa, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa akin, ay naharap sa kanyang sariling kapalaran. Pagkatapos niyang iwanan si Mang Ricardo, unti-unti ring nawala ang kanyang mga ari-arian. Ang kanyang mga branded bags ay naibenta na, ang kanyang mga mamahaling damit ay naglaho. Ang mga mayayamang lalaki na dating nag-aabang sa kanya ay lumayo, hindi interesado sa isang babaeng walang-wala. Nakareceive si Vanessa ng subpoena mula sa De Los Reyes, Santos, Associates Law Office. Nagsampa ako ng kaso laban sa kanya para sa adultery, defamation, at destruction of private property, humihingi ng 60 milyon sa damages. Ang kanyang buhay ay naging isang bangungot ng mga demanda at pagkalugi. Siya ay tuluyang nabangkarote. Ang pinakamasakit na balita ay kumalat. Nagtatrabaho na siya bilang waitress sa isang bar. Ang kanyang dating ganda ay kumupas na, napalitan ng pagod at pagkadismaya. Isang araw, nahuli siya sa isang tirade, at ang kanyang kapalaran ay mas malala pa sa kahirapan. Ang kanyang pagmamayabang ay naglaho na, napalitan ng kahihiyan at pagsisisi. Ngunit si Mang Ricardo ay walang pakialam sa naging kapalaran ni Vanessa. Ang kanyang puso ay naging manhid na sa lahat ng emosyon. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa pang-araw-araw na paggawa. Ang kanyang buhay ay naging isang makina, nagtatrabaho ng walang pahinga. Pagkatapos ng 12 oras na trabaho, ang kanyang sweldo ay 55, sapat lamang para sa isang plato ng kanin at ulam. Ang karma ay ganap nang natupad, ang kanilang pagmamayabang ay humantong sa isang buhay ng paghihirap at kahihiyan. Pagkatapos ng 12 oras na pagtatrabaho, ang katawan ni Mang Ricardo ay pagod na pagod, ang bawat buto ay kumikirot. Bibilhin niya ang kanyang isang plato ng kanin at ulam, ang tanging ginhawa na maaari niyang makuha sa isang araw. Umupo siya sa maruming bangketa, sa gitna ng isang malaking intersection, ang ingay ng lungsod ay tila isang malayo at malabong tunog. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paggawa, isang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Biglang, ang isang higanting video screen sa isang mataas na gusali sa kabilang kalsada ay nag-ilaw. Ipinakita nito ang isang live broadcast ng isang business news program. Nagsimulang mapuno ang screen ng isang pamilyar na mukha. Ang aking mukha, si Aling Maria, malinis, kalmado, at marilag, ay pumuno sa screen. Ito ay isang live broadcast mula sa global launch event ng Maria Holdings, isang kaganapan na nagpapakita ng aking tagumpay sa buong Asia. Isang banyagang mamamahayag ang nagtanong, Presidente Maria, isa kayo sa pinakamayaman at pinaka-influential na kababaihan sa Asia ngayon. Ano po ang sikreto ng inyong tagumpay? Ngumiti ako, ang aking boses ay malinaw na naririnig sa buong intersection, tila isang himig na nagpapahiwatig ng katotohanan. Walang sikreto, sagot ko. Hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Hindi ako tumigil sa paniniwala sa aking mga kakayahan, kahit na ang pinakamalapit sa akin ay minamaliit ako at tinatawag akong walang silbi. Ang supot ng pagkain ay nahulog mula sa kamay ni Mang Ricardo. Ang kanin ay kumalat sa maruming bangketa, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, sa aking mukha, sa aking tagumpay. Ang babaeng tinawag niyang Hampas Lupa ay ngayon ay isang reyna, habang siya ay nakaupo sa dumi, isang hari na nawalan ng lahat. Yumuko si Mang Ricardo. Hindi siya umiyak, ngunit tumawa, isang tuyo, desperadong tawa. Ang kanyang pag-amin, natalo siya. Hindi lamang ang kanyang yaman, hindi lamang ang kanyang posisyon, kundi ang lahat. Ang babaeng pinabayaan niya ay may mundo at wala siyang natira. Ang karma ay ganap ng natupad, ang kanyang mga kasalanan ay bumalik sa kanya ng buo. Mula sa screen, o sa aking panloob na monologo, ibinabahagi ko ang mga aral. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi bulag na pagsasakripisyo o pagkontrol.
Dapat itong magturo ng paggalang at pananagutan, hindi ang lumikha ng mga anak na walang utang na loob at mapagmataas. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay pag-unawa at respeto. Nagpatuloy ako, ang pagmamahal ay hindi dapat baliwalain. Hindi ito isang karapatan na dapat mong makuha, ito ay isang regalo na dapat mong pahalagahan at panatilihin. Ang pagiging makasarili ay maaaring sumira sa pinakamaganda, at walang sinuman ang may karapatang ituring na given ang pagmamahal ng magulang. Ang aking huling pahayag ay kumalat sa hangin, isang aral para sa sangkatauhan. Kung hindi niya matututunan ang leksyon sa kabutihan, siguro matututo siya sa kalupitan ng sarili niyang gawa. Minsan, ang matalinong paghihiganti ang pinakamabisang guro. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kung inilalagay sa tamang lugar. Ang tahimik na pagkilos ay mas malakas kaysa sa ingay ng paghihiganti. Si Mang Ricardo, nakaupo sa maruming bangketa, pinagmamasdan ang mga labi ng kanyang hapunan na halos sa alikabok, habang sa itaas, ako ay nagniningning bilang isang reyna ng negosyo. Ang kanyang buhay ay naging isang salamin ng katotohanan, isang aral ng karma. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang pagtataksil, ay nagbalik sa kanya. Ang hari ay bumagsak at ang reyna ay nagtagumpay. Ang kwento ni Aling Maria ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon niya? Kung kayo po ang nasa posisyon niya, iba rin ba ang inyong gagawin? Ibahagi ninyo po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Kung ang kwentong ito ay nagpaiisip o nagpagalaw sa inyong damdamin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa Luha sa Katahimikan para hindi kayo mahuli sa mga susunod na mahiwagang kwento. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod na pagkakataon, kayo na ang magiging bida.